mo pakinggan yung hinihingi ng taong bayan. Kung si Bongbong Marcos ay hindi sumasagot sa hamon na magpapulburon testing at patay malisya lamang ito, kasunod na nga po ng iba't ibang expose kung saan inakusahan po siya na isang pulboronic addictus benedictus at kasama na nga umano ang kanyang anak at ang kanyang asawa na umano'y inopiran pa ang witness ngayon na si Cathy Binag na hinahamon pa sila nakakasuhan ito pero wala po silang imik. Ngayon, ang panawagan ng taong bayan ay sumagot po itong si Marcos Jr. at magpa-hair follicle drug testing na nga. Pero patay malisya lamang ito. Kung sila ay patay malisya, abay si Vice President Sara ay kumasa. Walang alinlangan na kumasa at sinabi kung bakit kinakailangan po talaga na ang bawat opisyal ng gobyerno ay magpa-pulburon testing. Mga kababayan, ito panoorin natin ang balita. So, pero bakit po kayo pumasa doon sa hamon ni Atty. Harry Roque na mag-undergo sa hair follicle drug test? And nagkausap na po ba tayo nila Davao City University and Kong Pulong regarding po doon sa hamon ni Atty. Harry? Hindi kami, yun nga sayang. Sana kasi tinake up ko yan sa kanila doon nang sa kanila. Kaso nakalimutan dahil hindi naman yun yung topic kasi ng conversation kaya hindi kami nakapag-usap sa about sa drug test kasi ang gusto ko sana sabay-sabay na kami mag-drug test. Gumawa lang siguro ng guidelines yung mga tao nagde-demand ng drug test. Merong kukuha, may third party na kukuha ng kanilang sample tapos meron din kaming sarili naming sample para dalawa yung testing. Yung mga ganun ba? Yes. So, ano Bakit tayo pumasama? Mabigat na tanong yan at mahirap sagutin. Bakit kayo kumasa, Vice President Sara? Bakit tayo pumasa doon sa hamon, ma'am? Well, yes, kasi narinig ko na panawagan siya ng mga tao. Panawagan siya ng mga tao, hindi lang ng mga kalaban, kundi pati na rin ng mga kaalyado namin, dinidemand na rin siya. Siyempre, pag ganun na yung tao na yung nagsasabi na dapat mong gawin ito, tapos legitimate naman, reasonable naman yung kanilang demand, kailangan mo pakinggan yung hinihingi ng taong bayan. Gano'n ka-importante, ma'am, na yung mga leaders ay mag-undergo sa drug test? And sa tingin po ninyo, kailangan pa ba talaga ng batas para sumailalim sa mandatory drug test o kailangan pusa na lang yan sa mga leaders natin? Oh, well, yes. Kailangan natin ng batas to regulate it and malatag doon kung paano gawin yung drug testing at syempre para sa mga umaayaw na magpa-test. Pero hindi na kailangan ng batas doon sa mga taong gusto naman mag-voluntary testing. Kailangan lang natin ng malatag ng maayos kung ano yung guidelines. Okay? Ayan, sa mga ayaw talaga magpapulburon testing, so tamang-tama lang ha, ipasa nyo na lang ang batas po ni Congressman Pulong kung ayaw nyo po magpa-voluntaryo pulburon testing. Pero ito po si Vice President Sara ay walang alinlangan. Kung wala namang kinakatakot, wala namang tinatago, bakit hindi kumasa, di ba? So malinaw lang po yan mga kababayan po natin na ang hindi kumakasa ay ayaw, talagang sila na nga po ang mga pulboronic addictus benedictus. O baka niluluto pa kung paano nila malulusutan ang hamon na ito at mapapalabas na negatibo sila. Di ba mga kababayan natin? Kasi sabi nga ng ating mga kababayan, base sa mga komento, kahit hindi naman sila magsasalita, kita naman sa ngiwi. Anyway, dahil ang droga nga po mga kababayan po natin, may masamang epekto talaga. Hindi lang sa katawan, pag-uugali ng tao, kundi mismo sa kanyang desisyon at isip na papalit-palit, patamling-tabling, pabago-bago. At pinsan nagkakaroon po ng mga hallucination, nagkakaroon po ng mga imagination na hindi pala nangyari. Yung mga pinangako ay naging pangarap na lang. So tingnan niyo po yung pinapangako niyang bigas, yung ating foreign policy po, na talagang gusto po tayong dalhin sa matinding kapahamakan kung matutuloy po yung kanilang gusto at ang inuutos sa kanya ng laban sa China. So malaking gulo po yan. Pati po yung kanyang mga cabinet secretary ay may pagkatanga-tanga na rin at may pagkabobo na rin. Isa nga po itong si Gadon din, di ba? Di natin alam, baka nakakatikim din ito na sasabihin niya na wala na daw yung mga nagrarally, wala na daw yung mga nagsusuporta.
Tapos organized daw ang taka ng mga pangbabatikos, pambabanat kay Vice President Sara at sa mga maisog. So normal po yan na ang isang organisasyon, isang grupo man, kailangan talaga may organizer para mabuo. So yun talaga ang kailangan dyan. At isa pa po dyan mga kababayan po natin ang sinasabi niya, na kaunti na lang daw po yung mga Duterte supporters. So bakit nila pilit hinahara ngayon ang mga ganap ng hakbang ng maisog? Ultimo yung pagpunta po sa Idsa Shrine ay pinalibutan po kami ng mga pulis at kinakausap po ito si Jonathan Morales na umalis na, pauwi na rin ang mga taong nandun. Pero wala silang nagawa, di ba? Tuloy pa rin yung prayer, tuloy pa rin yung pagkukwentuhan natin doon sa Idsa kahit napakaraming pulis po na dineploy. Actually, hindi nga po nila pinaakyat yung iba. So, yan po ang apekto ng mga pulburon na napaparaning. So, masyadong takot. Baka magaya po sa kanyang ama. Okay? So, usapang flood control naman, kagaya ng sinasabi ko, ito isama natin ito sa ating usapin. Diba? Sa flood control naman, isa rin po yan na posibleng nag-hallucinate lamang ito. Posibleng resulta ng pulburon. Dahil ang sinasabi niya is may 5,500 daw po umano tayo na flood control mga kababayan, pero nalaman po natin, una nang inamin ng DPWH na walang master plan para dito sa 550. 5,500 na po, nalilito na po tayo sa number. 5,500 na flood control. Pero wala naman talaga. Pero yung pera, hindi nila binabanggit kung saan napunta. Basta sinabi lang, nagkaroon sila ng patche-patche. So yung panibago ngayon na nilaglag na naman si BBM, ay itong inamin din po ng kanyang isang sekretary po ng NIDA na si Secretary Balisacan. At sinasabi niya po na talagang walang flood control. So, walang flood control, okay, pero nasaan yung pera? Yun ang kailangan namin. Dahil hindi po yan pera or personal na pera ng mga nakaupo sa pwesto, particularly po si Bongbong Marcos. Pera po yan ng sambayan ng Pilipino na dapat ibalik. Sisi sa basura, binangga ng barko. So, I think yan po is epekto ng pulburon kung bakit hindi siya nakakapag-isip ng maayos mga kababayan po natin. Diba? Imagine mo, kung ikaw matino ka, papayag ka ba na yung mga bisita mo sa Suna, gagastusan mo ng 20 million? Samantala, maraming Pilipino yung naghihirap. Diba? Halos hindi makabili na po dahil sa sobrang mahal na bigas, 60 per kilo. So, kung may 2, 3 anak ka, hindi ka siya 1 kilo isang araw. Diba? Ulam nyo pa. Kung nagtatrabaho, nag-aaral, so a lot of expenses. Talagang malayo. So, hindi talaga niya tinutupad ang kanyang pangako at mukhang ito nga po ay isa sa mga epekto po na itong mga pulburon. So, actually, marami pong epekto nitong pulburon talaga na nakikita natin ngayon sa namumuno sa ating bansa. Minsan okay magsalita, minsan lutang. Napakalayo yung mga sagot. Minsan din naman, bago umano siya tanongin, dapat nakasulat kung ano po yung itatanong para alam niya na po yung kanyang isasagot. Scripted. So unlike dito kay Vice President Sara, mga kababayan po natin, nakita po natin na talagang chill lang. So kung anong tanong, direct lang po ng sinagot. Ito po ay on the spot. At dahil wala naman po silang tinatago, ito si Mayor Baste, si Congressman Pulong, hindi po sila natatakot na magpa-pulburon testing sa pamagitan ng kanilang buhok or health protocol drug test, mga kababayan po natin. So ano kaya magiging sagot po ni Kukak, Tambaloslos, Abaloslos, Gadon, at siyempre si Marcos Jr. sa sinabi po ni Vice President Sara? Abangan natin yung mga response. Especially po itong si Gadon, di ba mga kababayan? So maraming salamat. God bless po. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-follow po sa ating social media platform para lagi kayong updated sa ating mga videos. Thank you.